Hello Hello guys! guys! So nabalitaan niyo siguro yung lindol dito sa Gensan na 7.2 or 6.8. Hindi natin alam. Kasi sabi sa phone ko 7.2. 7.2, yeah. Pero sabi sa report Hindi, 6.8. yung epicenter is sa Sarangani yata, hanggang nagkakamali. So, dun yung 7.2. And Okay. then, dito, 6.9 or 8. Mga ganun, something. Nasaan tayo nun nangyari yung lindol? That day, Friday, diba, right? Friday, Narinig niyo ba yung crunch? Okay. Friday yon ng hapon and we are preparing para sa aming evangelism na syempre scheduled namin yon yung panahon na yon. And that day din umuulan siya. So nagbigay sa amin ng pwedeng wag na munang ituloy. Oh, no? aantay kaming tumila. Nag-prepare na rin kami. Actually, nakabias na ako. Actually, yun nga, gaya ng pinost ko sa page ko na nagtututbrush ako, di ba? Tututbrush na ako noon. Pa-prepare. So, parang we are hoping pa rin, still hoping pa rin na malay natin baka tumigil yung ulan. So, kasi syempre ayaw naman namin na parang pag meron ng ulan, titigil na agad. So, which is my mistake before. Kasi naranasan ko yung ganun. Tapos hindi pala tumuloy yung ulan. So, yun nga, habang may inaasikaso naman yung sarili namin para lumabas, nabigla na lang kami na gumagalaw na yung bahay, yung mga gamit. Yung unang na-feel mo is pag ganun, di ba? Hindi pag ko na ganun. na-feel yun. So, nagtututbrush ka gumagana. Tututbrush ako ganun. So, and akala ko sasakyan. Akala ko may malaking sasakyan lang dito sa likod ng bahay namin na dumaan. Pero nung ganun na yung shaking, sabi ko, okay, earthquake na naman. Pero of course, sa akin, since matagal na ako dito sa Gensan and laging nararanasan yung lindol, so parang okay. Pero sa ganung katagal at malakas, parang syempre nakakatakot din. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Kasi sa more than 1 month of staying here, pangatlong lindol ko na to. So, medyo madalas talaga yung lindol pala dito sa Gensan na hindi ko alam na lindulin pala tong place na to. Pero yung nung Friday is super lakas, tas ang tagal. So, yung first two kasi na na-experience ko, hindi ganun kalakas, tas nawala lang rin. So, parang nung na-feel ko siya, inisip ko, baka mawawala lang rin. Tapos, parang medyo lumalakas na siya. Nung nagpanic na ako, lumabas na ako sa'yo. Pero mali pala yun. Dapat pala magda-duck over sa table. Yeah, kaya nga sinabihan kita that time. Wag mataranta. Hindi ako nag-earthquake drill. Wag kang magpanik kasi palagay ko naman kita ko naman yung palibot natin okay naman. So hindi siya ganun ka. Pero natawa ako kasi papanig na ako tapos ikaw may bula-bula. May bula-bula pa ni Alam mo, wag mo panik mo. Wag mo yung nguyang-nguya mo pa yung nginunguya mo pa yung toothbrush tapos bumubula yung bunganga mo tapos nakikita ka sa mga kapitbahay na yun, mga rattle na hindi na alam. Nakakatakot kasi hindi siya tumitigil. Tapos, ang ano pa nun, syempre, knowing na kayo, kung sinusubaybayan nyo kami sa aming mga kanya-kanyang page, or kung kaibigan or ka-churchmate namin kayo, syempre, bagong kasal pa lang kami. Syempre, yung mga gamit din, ilang gamit, mga bago din. so, parang, grabe yung observe niya sa ibang gamit so, na... So lahat yata ng mali ginawa ko. Una, tumakbo ako. Imbis na mag-cover hold. Tapos pangalawa, yung gamit natin. Kasi bagong bili kami yung bookshelf. Hinawakan kong ganun. Glass yun. So, pwede siya matumba sa akin, di ba? Yeah, bumili kami meron kami nakita na mura-mura lang din na bookshelf na nagustuhan namin. Na parang, syempre, may mga... na pwede naming ilagay yung mga books namin. And nakakatuwa rin naman kasi parang nakakaganda siya sa bahay. No? Pero of course, binabasa rin namin yung books namin. hindi yung display. hindi lang for display. Pero yun nga, sa isang iglap pwedeng mawala ang isang bagay. And ganun kadali yung buhay ng tao, no? Dalawa yung madali. Buhay ng tao, tsaka yung mga gamit mo. Pwedeng mawala. Yeah. May naalala ko, hindi ko alam kung earthquake din to, pero nakakita ko sa news ata na parang 30 years niyang pinundar yung bahay niya. Tapos sa isang iglap, nawala. I think lindol yun. Nawala din, nagiba.
So, parang, grabe ka, temporary talaga ang lahat ng bagay. Naalala ko yung verse na, where moths and rusts, ganon. Sige, mamaya. Basahin natin. Bible study tayo. Magbasa tayo ng Bible para Pero di ba parang sobrang, kahit na talagang pinaghirapan mo siya all your life, na yung career, work, tapos isang iglap, pwede siyang kunin ni Lord. Tara, naked, I came from the mother's womb, naked shall I return. Ayan na, nahanap mo na, B. So, sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. So, yun yung isa sa reflection, no? Actually, ang dami naming napag-usapan, no, na pagnilay-nilayan that time. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ni March na yung, alam mo, yung bagong kasal kami, tapos siya, ino-observe niya na yung gamit. Pero, kasi kakabili lang natin noon mga 2 days so, pala. syempre, sa natural na, alam mo yun, sa pagiging natural na tao, yung mind mo nandun din sa mga bagay na yun. Pero, kung usaping buhay na, yung kung at risk na yung life mo, parang nandun na rin na mafo-force yung mind mo na iligtas yung sarili mo and then iwan mo yung mga ari-arian mo. Kasi anuhin mo yun di ba? Pwede ka mapahama kung mananatili ka doon, kung at risk yung life mo. So, ibig sabihin, parang, kundi pinapakita ng Panginoon talaga sa atin na these things, hindi natin madadala. Hindi natin to kayang, alam mo yun, kahit pag-ano mo iniingatan, tinatago, pinutuunan ng malaking pansin, pinapakita ng Diyos na lahat ng bagay dito sa mundo is hindi mo madadala, hindi makakaligtas sa'yo, hindi makakatulong sa'yo. Kaya very clear ang scripture, no? Grabe, alam ng Diyos kung ano yung kailangan ng tao talaga, no? At sa yung si Papa, na pastor din natin, na Papa niya. Na Papa rin niya. So, yung si Papa mo. Pastor Papa. Oh. Kanina sabi niya yung mga bagay daw, dapat hindi mo, hawakan ng mahigpit. Dapat, you just hold it loosely. Kasi, wala, anytime pwede siyang kunin ni Lord sa'yo. Parang kay Job, di ba? Yeah. Hindi lang bagay, kunyari, the people around you. May anak ka, or asawa. Isa din sa mga naisulat ko doon sa naipost ko na gusto ko na lang ding sabihin dito na since, di ba, every week lumalabas tayo, meron tayong scheduled evangelism. Hopefully, magbigay babala yun and ma-remind sila dun sa yung mga nabahagian natin ng gospel these past days or past few weeks or days na ma-remind sila na wow, anytime sa isang iglap pwede kang mawala dito sa mundong ito. Kaya nga nababanggit ko sa mga sinishiran ko na sa plaza or kahit saan man na mahigit 14,000 ang namamatay every second. Second. Kasi 150,000 ang namamatay every day. So, yung 14,000 na yun, mamamatay siya within a second. And sa isang igla, pwede kang mapasama dun sa 14,000 na yun. Kahit gaano mo ingatan sarili mo, no? Kahit gaano ka ka-healthy. Minsan natutulog ka lang. Or kahit di ka tulog, di ba, yung aneurysm, bigla lang siyang... Yeah, pwedeng pumutok sa utak mo, di ba? Yung ugat. Or heart attack. Kung mataas yung... Or ligaw na bala. Yeah, pwede rin yun. Oo, totoo. Pwede yun. Kasi may nabalitaan nga din ako. Binalita sa news noon na nagsa-celebrate lang ng New Year. So, maingay yung mga paputok. So, syempre, hindi mo mamamalayan na merong bala na mahuhulog. Tapos, alam mo, hulog lang yun, ha? Kasi, maybe, siguro, pinaputok sa taas. Tapos, mahuhulog yung bala o matatamaan yung... So, patay. Bata pa yung natamaan nun. So, mga ganong tragedy. Pero, mga pangyayari na nakakalungkot marinig. Pero, meron pang mas nakakalungkot, no? Kung inaakala mo na wala nang mangyayari sa'yo in the future, naakala natin kapag namatay ka, you are at peace na. Kaya I think it's wrong to say na rest in peace. Yeah. Sa lahat. Sa lahat, oo.
masasabi mo lang sa isang tao na nasa peace ang isang taong namatay kung na kay Kristo siya, di ba? Kung nagsisi siya sa kasalanan niya at sumampalataya siya sa ating Panginoong Jesus. Pero kung wala yon, Tragedy. yun Yung yung kay sabi John ni John Piper. Piper, pinakinggan natin. May kinwento siya na churchmate niya yata na dedicated their life for Jesus, tas namatay. Tas sabi niya, is that a tragedy? Tapos parang sabi ng mga people na oo, di ba? Tas sabi niya, I'll tell you what a tragedy is. So, balik parang meron siyang dalawang story na binigay na kung saan pinapakita niya kung ano yung mas tragedy. Pwedeng isipin natin naturally sa mga maisipan natin na ang tragedy is yung napahamak sila. Parang, saan yung sense doon na ibibigay mo yung life mo sa Panginoon tapos mamamatay ka? So, feeling mo tragedy yun Pero actually, hindi Right? Tapos, nagbigay siya ng another story na kung saan nag-retire early para lang ma-enjoy yung mga bagay-bagay and then magko-collect ng seashells. Tapos, I mean, kapag namatay ka, Lord, here's my seashells. so, ibig sabihin, pwedeng isipin natin na kung ano yung mga pinaghirapan at binigyan natin ng malaking oras dito sa buhay natin na walang effect for eternal purposes or eternal value. Walang eternal value. Then, I think, paharap ka sa Diyos at sasabihin mo, Lord, here's my seashells. Ano yun? Di ba? Kaya, ganda ng book na yun eh. Actually, ilang beses ko yung inulit-ulit basahin yung May buka? Meron, nandyan. Oh, okay. So, ang ganda nun. Recommend namin yon sa inyo. Kung wala pa kayo nun, highly recommend yun kasi ang ganda. And alam natin na si John Piper, he is very in love with mission. Grabe siya ka-passionate pagdating sa mga mission. And his father is an evangelist eh. Oo nga pala. So, kagaya din ni John So, yung MacArthur. magiging anak mo dapat, mala John Piper. Mala John Piper MacArthur Calvin Luther. Diba? After ng lindol, umupo lang kami sa table and nag-discuss kami nung mga reflection. I think maraming napareflect ng lindol na yon. Kasi parang feeling ko din, kasi ang tagal, tas ang lakas, parang feeling ko bubuka na ba yung lupa? Parang, ano na ba to? End na ba namin to? Minsan nga nakakapag-isip ka pa, paano kung may sinkhole? Yun ang nasa isip ko. Sinkhole or alam alam mo yun, tsunami, pero of course hindi pa naman nangyari dito sa Jensen. Meron mga video na napanood natin 'di ba sa Facebook na para lang ewan ko kung para lang ba sumikat or whatever. Kahit parang yung paangat na yung tubig palapit na, nandiyan pa rin sila kumukuha ng video or picture. Yung parang delikado na, pero nag-video pa rin sila. Yan. Tapos, yun. So, first time mo yon? Yung ganun kalakas at katagal, yes. Kasi sa Manila, ganong magnitude yung ine-expect na the big one na sobrang pinaghahandaan. So, ayun yung naranasan natin dito. So, parang, ang lakas niya talaga. Sa tingin mo kaya, pag nangyari sa Manila o sa Luzon yung maraming ganon, establishments talaga ang okay. delikado. Ang lalaki kasi ng building sa Manila, no? Oo, yung mga condo, nako. God forbid. So, ano yung mga sinulat mo dyan? So, may mga sinulat ka ba? Sa first point, things could be gone in a moment, your life could be gone in a moment, so set your mind on things eternal. So, yun yung mga isa sa mga tarang pinagnilay-nilayan natin. No? And of course, as Christians, we already know that, right? Kasi yun yung binigay na salita ng Diyos, di ba? Pinapaalam niya sa atin na at the moment, life is just a vapor. We know that, but ang hirap i-apply. I mean, parang minsan na-focus tayo na, how can I be, parang how can I have my best life now? Although we don't say it, of course, but the way we live, or the way we think, ako personally, syempre may tendency na, kaya yung to improve my way of living. Yung may mga ganun. And may na-share din ako sa'yo na kung saan we only come to God in times of trouble or disaster.
Lord Jennifer. So, bakit naman kasi pinagsabay mo ate? Kasi I think kasama niya, di ba? Oo. So, parang natataranta na rin. Di na rin alam kung Oo. tatawag ba siya kay Lord or tatawagin niya si Jennifer. Pero, yun na nga. Gaya nga ng nasabi ko. And, Kain lang ng kain. na, Salita ka lang. ang tao, doon lang naiisip lang nila ang Diyos kapag nasa panahon na ng sakuna, nasa panahon na ng trouble, which is I think parang ugali lang din ng mga taos na nasa scripture na kung saan lalapit lang sila sa Panginoon kapag kailangan nila, just like the Israelites, like na kung gaano sila lalapit sila kapag kailangan nila, kapag feeling nila nasa right sila or gagawa sila ng kanilang, magdi-decide sila sa kanilang kung anong gusto nilang gawin, hindi sila susunod, ganon. So, walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Ganon din tayo. In fact, ganon din tayo, no? Hindi naman tayo parang sinasabi natin holier than thou, na mas holy tayo, mas banal tayo. Even Christians, sometimes, or pwede nga most of the time, di ba? Na ganun yung ugali natin, ganun yung ginagawa natin sa Diyos, na lalapit lang tayo kung kailangan na natin siya, na parang, Lord, kailangan ko to. Sana makapasa ako. May ganyan ako, na instance sa life ko yung sobrang broken-hearted. Kailangan mo ng boyfriend. Tapos, ang dami kong na-memorize na verses ng panahon yun. Ay, sobrang sakit. Parang magkikling on ka talaga sa word ni God. Pero, yun nga, dalawang lang yan klase lang o dalawang tao lang yung makikita natin sa ganyang situation. Yung mga tao na tinatawag lang nga nila yung Diyos in times of trouble or disaster, pero for their own benefit lang din. Na itong mga taong to na they call Lord, pero wala silang intimate relationship sa Panginoon. And sometimes, para nagiging positive confession siya, na meron bang power na pag sinabi mong tinawag mo yung name niya, ni Lord or ni Jesus. Or ni Jesus. Diba yung, no? ano yung kwento mo sa akin? Pag may something. Yung Jesus. Oo, di ba minsan merong mga ganon, kahit nga sa loob ng Christian community, there is power in the name of Jesus. So you declare His name. Parang i-declare ginawa mo mo Lucky yung Charm. Oo, parang ganon. Kaya or agimat. oo, no, di ba? Yung minsan may mga naririnig ako na nasisharean ko ng gospel sa plaza or sa oval, na sabi nila mas better na lang daw banggitin yung pangalan ni Jesus Christ kaysa gamitin yung pangalan ni Satan, kasi di ba merong mga curse word na ang binabanggit yung word ni Satan Sa Bisaya. Sa Bisaya. Sa Tagalog. So kapag meron kang kiners or meron na gusto mong gumamit ng curse word na ganon, gusto mong mag-cuss, gagamitin mo yung name ni Satan or ng devil. Pero sabi nila, mas better na lang daw gamitin yung name ni Jesus Christ. Kasi at least, doon, mas maganda siya. Mas okay na, acceptable na lang siguro yun. Pero yun nga, gaya ng sinasabi ko, may dalawang klase lang ng tao na makikita natin sa ganitong scenario when it comes to sa mga panahon ng sakuna. Either they are the people who are blaspheming the name of God, because they don't, of course, if you don't have a intimate relationship with the Lord, you are just blaspheming His name, right? You are calling Him Lord, but sabi ni Jesus Christ, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I commanded to you? Diba? So, it's blasphemy, right? Patawagin mong Lord siya, Panginoon, or Panginoon ko, pero hindi naman ang Panginoong Jesus ang nasusunod Ikaw mismo. Pero tinatawag mo lang siya kapag kailangan mo siya. Kung meron kang pangailangan. And that is very, very, very self-centered, very hypocritical, diba? Kasi you are just thinking of yourself, right? Very self-centered. And hindi yun ang tinuturo ni Jesus sa scripture, diba? Kailangan. In fact, hindi maging center, hindi dapat maging sentro yung ating mga sarili, 'di ba? Hindi dapat yun yung manguna, kundi we need to deny ourselves, yun yung calling.
Pero yun nga, yun yung una. And pangalawa, of course, those who are with With God talaga. with the relationship with our Jesus, talagang sincerely they know na wala silang malalapitan kundi ang Panginoong Hesus lang. So ibig sabihin nagre-rely lang sila kay Jesus Christ. And they know na they admit, they acknowledge na they deserve hell, they are guilty of sin, and yung God's wrath nasa kanila. But they repented and they trusted alone in Jesus. Meron tayong sinasabi, di ba, na positive thinking lang, na kagaya ng sa video mo, di ba? Positive thinking na meron kang sakit, pero iisipin mo na wala kang sakit. May sakit ka na, pero wala kang sakit pa. Yan yung mga tactic or tinuturo ng ng mga false teacher na, di ba? Inaano nila sa kanilang theology. Pero I think sa akin din yung paggamit ng yung tumatawag ka ng Lord na wala ka talagang relasyon sa Panginoong Hesus. Hindi siya positive thinking kundi positive confession siya na you are just using His name as if kapag tinawag mo siya pro-protectionan ka niya na. Parang mafe-feel obligated ang Diyos to help you in times of trouble. When in fact, God doesn't owe us. Wala siyang utang na loob sa atin. And in fact, tayo yung may utang na loob sa Kanya. And tayo yung may obligation to repent and to believe in the gospel. Pero hindi natin ginagawa. And pagdating sa sakuna, parang tinatawag mo siya. Or minsan nga, may mga tao pa na in their mind or gusto nilang banggitin na marami silang ginawang mga kabutihan, tapos parang sa isip nila, through that is magiging obligated ang Diyos to help them kasi meron silang ginagawang kabutihan. So, pero maganda yung ni Pastor Ramen dyan, di ba? Yung kahit na gumagawa ka ng kabutihan, hindi required ang Diyos na like i-compensate ka. Although, syempre, our labor is not in vain, may ganyan, no? Pero you're just thinking na, ay Lord, dami kong ginagawa for you, dapat ibigay mo sa akin to. Wala tayong karapatang gawin yun. Kasi first of all, lahat ng mga naibibigay natin sa Diyos, kunyari, kahit millions pa yan, sino ba ang tumulong sa'yo na ma-achieve yung millions? yeah. Lahat ng resources natin, lahat galing kay God. Kasi we came out of this world naked. So, lahat provided ng Diyos. Di ba? A very familiar verse na naked I came from my mother's womb. Naked I shall return. Yeah. Binanganak kang walang-wala, mamamatay ka rin na walang-wala, na wala kang madadala. So, yun. Dalawang klase lang ng tao makikita natin sa ganong situation. Baka, saan ka dun? Mini mo. Nanap ko na yung verses. Sige. Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Explain. Binasa ko na. Ipapa-explain mo pa. Okay. Nabanggit na natin kanina na yung mga bagay sa mundo temporary lang. Pero actually, it's more than that. Our lives are also temporary. 'Di ba yung buhay natin dito, walang maiiwan dito. Scripture says that it is appointed unto man once to die, and after that judgment, and everyone will die. Because 'di ba yun yung meron tayong utang na kailangan nating bayaran. Yung sin na dumating dito sa mundo, Genesis chapter 3, yung the fall of man. When sin entered into the world because of the first Adam, kumalat ang kasalanan. And unang-una doon, spiritual na yung namatay sa'yo di ba? When sabi nga ni Arthur Sproul, you are not a sinner because you sin. You sin because you are a sinner. So, even nasa sinapupunan ka pa ng tiyan ng mama mo. May original sin yes, ka ng meron ka nang na-inherit na kasalanan galing from our pinakaunang ama at ina. Sila Adam and Eva. And namatay yung spiritual life natin, nawalan tayo ng spiritual life, we are spiritually dead, di ba? Very clear ang scripture na
na no one seeks after God, no one is righteous, not even one, no one who does good, no, not one. And the natural man does not accept the things of the Spirit of God. I mean, wala silang, in fact, sabi din ni Jesus, no one can come to me unless the Father draws him, di ba? I mean, walang sino man ang able na makalapit sa Diyos Ama o kay Jesus kung hindi pahihintulutan o yung bang hindi lalapit o pipili or papahintulutan ng Diyos Ama na makalapit siya kay Jesus. And kaya nandyan yung Matthew chapter 28 na ang Christians kailangang humayo. 'Di ba sabi ni Jesus Christ, all authority has been given to me. Go therefore and make disciples. So parang we need to go out and share the gospel kasi alam ng Diyos and sinasabi din ng scripture na walang naghahanap sa akin. Kaya kayo mga Christian, you need to go out and share the gospel because no one seeks for God. No one seeks after God. So, kailangan nating mag-share ng gospel. And yun ay we are spiritually dead. Yun yung unang-una na nangyari simula nung pumasok ang kasalanan sa mundo. Pangalawa, mamamatay tayo physically dead. In our physical body, mamamatay tayo because for the wages of sin is death. It's not only spiritual and yung sa last na babanggitin ko, but even your physical. 'Di ba? Mamamatay ka. Kaya nga sabi nila, walang forever daw, sabi nila. Pero actually, meron forever eh. Ang forever, itong pangatlo, yung eternal death. For the wages of sin is death. So, nagkasala ka sa harapan ng Diyos, nilabag mo yung kautusan niya, naging rebelde tayo sa Kanya, we violate His law, and we are enemies of God, no? And the wrath of God is upon us. Diba? Kaya nga Romans 1:18, for the wrath of God is revealed in heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Yun pa lang yung word na suppressing the truth. That's the nature of a sinful being. They are suppressing the truth. And mapapansin mo ba pag nag-evangelize tayo, parang nandun yung mapapansin mo na parang they are not willing to listen. They are not willing to accept you. Yan ano mo ba? Nasa-sense mo ba sometimes? Yeah, sometimes. So, pero meron din namang willing to listen. Pero, yeah, but unless they repent, diba? They will all likewise perish. Yeah, kaya very important. Kaya, actually, ang dami naming pinag-usapan, pero, ewan Last ko. 6 minutes na lang. Last 6 minutes na lang. Ay, wait lang, yung kanina, yung my forever, pati eternal life naman. Hindi lang naman eternal life. Tama. In-add ko. Ano yun? Yung blessing in disguise, yung rain. Oo. Parang na-realize ko na, alam mo yun, may mga unexpected na parang masisira yung plano mo. Pero okay lang din pala kasi dahil sa ulan, napastay kami sa bahay longer. So, nandito kami kasi kung umalis kami tapos nag-mall kami, wala, mababagsakan din kami. Yeah. Naging blessing din sa amin yung ulan na hindi kami matuloy. Even though na nagpapatuloy kami sa pag-asikaso namin sa aming mga sarili kasi hoping nga na baka tumigil. Pero parang lumindol na eh. So, doon pa lang, na kami na, okay, Tapos brown out. Brown out na rin. Tapos baka may aftershock. Yeah. Kaya, napaka-importante talaga na ipalaganap yung ebanghelyo kasi no one knows when they gonna die, right? Death is certain and sin is the cause, diba? And the only possible way for them, yung mga unsaved people na maligtas sila is through Jesus Christ alone. And hindi mapupunta ang isang tao sa impyerno dahil hindi nila narinig yung ebanghelyo eh. Actually, it's not that eh. Mapupunta ang isang tao sa impyerno because of their sin. So, mali yung thinking, mali yung thought na so, ibig sabihin yung mga nasa tribes, yung mga hindi pa naka-encounter kay Jesus Christ, they never heard about Jesus Christ, is they will going to hell because they don't know the gospel, they never heard about Christ. No, it's not about that. They will be going to hell because of their sin. Right? Sa School of Biblical Evangelism yan, no? Yung Saan mo yun narinig? Kay Ray Comfort kayo narinig.
way of the master hindi ko na training. hindi ko na matandaan kasi narinig ko din siya sa mga apologetics na Okay. o mga debate. Kasi sa debate ni James White or kina Saiten, yung presuppositional apologetics, nakikinig ako. Although nabasa ko din sa The Way of the Master na book, kasi may book ako ni Ray Comfort. So nabasa ko din yun yung part na yun, kasi merong nag-raise ng question. Kumbaga Q&A, di ba? Meron siyang nilalagay. Pero sa mga apologetics na mga or mga debate na din, meron din nagre-raise ng ganong tanong. So how about this one, these people, this ganyan. So hindi sila malilit. Kahit kay Frank Turek, di ba? Familiar ka sa cross-examine. So mo dun may mga tao, mga atheist pa nga, yung mga skeptic yung nagtatanong na saan sila mapupunta, di ba? So hindi namin sinasabi na hindi na natin kailangang maligtas sa sakuna. Syempre, we need to seek a place na very safe sa atin na hindi porket na merong murderer, okay, isipin ko na lang yung kaligtasan. No! Binigyan ka rin ng brain ng Panginoon para mag-isip na tumakbo, paano maiwasan yung... Pero pag lumilindol, wag mo natatakbo. Pag lumilindol, hindi, wag mo ako sasabihin. Wag mo natatakbo. Stay mo na, Dako Road. May mag-asawa daw na during lindol, tumatakbo kasi naghanap sila ng safe place to be. Tapos nabagsakan sila lalo. Kasi namatay. Oo, patay silang couple kasi yung kahit napuntahan nila. Sa video na nakita natin sa Facebook, 'di ba may tumakbo sa SM Mall? Dapat pala mag-aano ka. Video Lord, 'di ba? Tinatawag niyang Lord. Tapos may tumakbo na lalaki, 'di ba? Hindi hindi okay 'yun pagdating sa lindol. Okay, dapat now we know. Now we know. Now I know. Pero again, hindi ibig sabihin na hindi tayo wag na tayong maghanap ng safe place or iligtas natin ang ating mga sarili. Syempre kailangan natin 'yon. Pero syempre, if you are not yet in Christ, unahin mo yung kaligtasan. Dapat pinaka-important na dapat nating isipin is unahin nating isipin is ligtas ba tayo? Ang kaligtasan. Ligtas ba tayo? If you are not yet in Christ, then unahin mo na isipin na ligtas ka. Pero paano nga ba maiisip yun ng isang natural man kung hindi niya rin na-encounter yung gospel? Yun nga, siguro pero mapapaisip ka rin ng God eh. Oo, no. So, I believe meron din mga sincere talaga na nangihingi ng toll or nakikiusap na, Lord, iligtas mo ako. Pero wala doon sa point na, Lord, save me from my sin. Right? Na, save me from this danger. Pero yung save me from this sin. Kasi wala pang gospel no? A person who wants a savior from hell but not a savior from sin has a savior from neither. Pwede rin naman siguro kasi may nababasa akong mga post na pasaylo kami Lord or humingi po ako ng tawad Panginoon, ganun. I don't know, baka meron ng Christian background, pwede rin unbeliever na nakarinig ng gospel, pero yung totally ignorant pa. Wala pang knowledge sa hell, sa sin, at saka sa Panginoong Hesus. Parang parang ang hirap tumawag ng kaligtasan sa kasalanan at saka sa impyerno. Pero uso yan yung nangyari, mamatay na siya, may sakit siya. Sasabihin niya rin yun, or may favor siya na gusto siya makapasa sa exam. Di ba sasabihin niya, Lord, sisisi na ako sa kasalanan ko, pagbigyan mo lang to. Ganun. Iligtas mo lang. May ganun. May Grab driver nga ako na, di ba, nasakyan. Sabi niya may sakit siya, parang near death na. Sabi niya yun kay Lord na, Lord, pag naligtas mo ko dito, talaga magsisisi na ako. So, gumaling siya. Wala, balik siya sa vision niya. Ganun. Hindi daw siya makabalik kay Lord. Kahit na nabanggit niya sa akin. So, of course, this is also a paalala para sa mga kapatid natin and even tayo na mag-asawa na we should not fix our eyes with this glittering, no? Ito mga glittering na mga nakikita natin dito sa mundo. I-fix natin yung eyes natin kay Jesus Christ. I-set natin yung minds natin on things above, not on things here on earth. Paano ginagawa yun? Practically speaking. Of course, you remind yourself
ibalik mo sa isipan mo yung mga sinasabi ng scripture na So, kailangan magbasa ng scriptures. of course, kailangan magbasa ng scripture Ano kasi pa? if you're not reading the scripture, you need to pray. Kailangan mo din mag-pray. And Fellowship fellowship. with your local church. Yeah. And then yun, i-share mo, preach the gospel to yourself para matauhan ka na ay hindi lang pala ibang tao yung kailangan ng gospel, even myself as a Yeah. Christian, kasi yun yung foundation kung yan yung pillars, 'di ba? Yan yung pinaka-core ng Christianity na without it wala. Wala, useless yung ibang mga pinaniniwalaan mo. Although comforting siya, ganon, about, like, kung ituturo about God, ganyan, pero kung walang gospel, Yeah, walang din, no? foundation. Kahit sabihin natin na you believe sa doctrine ng church or sa doctrine ng kahit any doctrine, basta yung gospel mo sira. Paul, 'di ba? Sabi ni Paul, 'di ba, na if anyone preaches to you a different gospel na hindi gospel na kagaya ng preach namin noon, let him be accursed. So, yun pa lang, sira na. Kaya, kung meron tayong mga naririnig na ebanghelyo na hindi ebanghelyo ni Kristo Jesus, reject na agad natin. And ang dami, based on my experience, ang daming kung nai-encounter sa plaza na Iba-iba, no? iba-ibang Parang ano ebanghelyo, siya? iba-ibang so-called gospel. Parang ano siya, nandun lahat ng mga iba-ibang religion sa plaza. Nagsishare. And yun nga, may na-share din, 'di ba? Meron din tayo nalalaman ngayon na May ibang religion even na lumapit religion, sila. even Islam na Nag-open air na nag-open ang air. Islam sa Alabang. Yun. And dito, meron din Last 1 minute na. in-interview sa akin na isang Muslim din. So, nag-usap kami patungkol sa mga kanya-kanyang theology. Pero hindi ko lang natakil yung pinaka main issue doon na ang kaligtasan. Kung paano sila maliligtas kasi nire-record din nila ako noon. So, yun. Maraming salamat po sa panonood. Joke. Yeah, ito po ang 24 oras. Kami po ay nagbabagang balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong Last totoo 1 lamang. Last 1 Dahil minute. natutulog ang balita, nakatutok kami. 24 oras. Sorry kasi Probinsyano na po. wala na akong memory. So, maraming salamat sa pakikinig. In short, safe kami. At yun ang mga reflection namin sa earthquake na ito. Yeah. So, wala. Ini-enjoy lang namin sarili namin dito. While we are... Feeling ko makakata siya soon. Ay, meron ka pang 30 seconds. Ay, ikaw na mag-ano. So, yun lang mga kapatid, brothers and sisters. Hopefully, gamitin pa kami ng Panginoon, pahabain pa yung buhay namin. And, tsaka yung memory card. Pray for us always. Include us in your prayers and the people who surrounds us and those people who have heard the gospel through us. No. Thank you for your support. Thank you for your prayers. And God bless. Sumak.